Ayan, hello po. Magandang gabi, magandang umaga, no? Nasang panig ba tayo ng mundo? Okay po. Nagustuhan niyo ba ang ating bagong-bagong summer, pang-summer na tong ating ano na to, ating math. Ayan, ating reading math. Ang ganda po, no? Ang liwanag, ayan, summer na talaga siya. Okay po. And maaring ito daw ang ating first reading for the month of March. Ayan. Ginabi niya ako ng pag-reading dahil nga nakikita niyo nagligpit-ligpit tayo. Ayan. Nakapaglinis. Ang ganda, oh. My heart is yours. Oh, 'di ba? Kaya po ito, ngayon lang. At salamat din po dahil talagang ang dami, as in marami po ang nagpa-reading. Ayan, thank you so much po sa inyo ha. Hanggang kaninang alas 11, katatapos lang. Ito na, yun na yata sa yung pinakahuli naman. Hello po, ayan. Salamat po ulit, ayan. And tingnan natin kung kaninong energy itong ating makukuha. Queen of Swords. Okay, and then meron din tayo ditong Queen of Wands. Okay po. Mga queens. Pwedeng isang tao lang din to ha. No gender specification din. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Tingnan po natin ito. Okay, meron tayong 9 of Pentacles. Wow. And meron tayong the Fool. Okay po. And meron tayo ditong 9 of Wands. Ang sugatan na to. Ito, tignan natin. Meron tayo ditong Queen of Cups. Marami nang naramdaman. Parang para sa kanya, so many pain. May ganun. Sino kaya ito? Ayan. Kung sa inyo man ito ha, comment down below. And yes po, walang nakahula. March 1 ang aking birthday. So, birthday ko ngayon, siguro sa pag-release ko ng video na ito, no, alas 12. Ayan, ngayon po ang aking kaarawan. Pasensya na at walang nakahula. Ayan, try ko mag-live po after ng reading natin. Ayan. Oops. Tatlo siya, pero meron kasi ditong 3 of Swords. And then, meron din tayong 4 of Cups. Ayan. And meron tayong The Hangman. Ayan ha, sama na natin siya. Okay, so dito po, mga karakteristik kasi may pagkamatapang na babae, masipag din, ayan. Maganda na ang kapalaran sa ngayon ha. Kaya lang, biktima rin, ayan po, ng mga masasakit na pangyayari. Okay. Iba't ibang klaseng emosyon dahil meron tayo ditong Queen of Cups. Ayan. And nabiktima rin ng cheating and deceit. Okay po. Meron naman tao rito nagsisisi na sa lahat ng mga nagawa sa kanya. Okay. And meron din namang taong totoo naman ang ipinapakita sa kanya. Kaya lang parang ang tawag dito, itong ating bida sa ating situational reading ngayon, parang ayaw na. Okay po. Although may attraction naman sila sa isa't isa, kaya lang talagang parang ayaw niya ng buksan ng kanyang puso pa. Sa dami ng naramdaman sigurong pain, ayaw na. Ayaw na po talaga Kasi, tignan niyo yun, 9 of Wands, yung pang-siyam na wands, yun yung nakatukod na sa kanya. Kumbaga, nakaranas na to na sobrang pain, cheating, ayan, kung nakikita nyo naman, ilang beses na siyang naloko, Parang para sa kanya, paulit-ulit na lang, bakit pa niya pagbibigyan? Oh, naku, paano naman po kung itong tao ngayon na kumakatok sa puso mo, siya na po talaga yung taong para sa'yo. Paano po yan? So, na lang, atin ba siyang babaliwalain or ang tawag dito, hindi na lamang siya entertainin,
or pag-iintayin, ganun. O, sabi dito, meron tayo rito Six of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Mga air sign, okay ha? Sabi dito, personal transition and resistance o talagang ayaw. Resistance daw po. Pag ayaw talaga eh. Resistance to change. So, ayaw niyang baguhin. Ayaw mong baguhin. Kumbaga talagang sarado na. Ayaw mo na. Naku, mahirap po ang ganito ha. Especially, paano kung ito na yung totoong tao na talagang bubuo at talagang magmamahal sa'yo ng tuluyan. Ito yung mga takot nang sumubok ulit. O, di ba po? Correct me if I'm wrong ha. Mga takot na kayo, ayaw nyo na. Parang okay na kayo kasi secured naman ang financial. Parang para sa inyo, okay na ako kahit walang dumating. Pero papaano, ito na nga. Nandiyan lang pala sa paligid ninyo. Ayaw nyo naman bigyan ng pag-asa. Okay, and then meron tayong the lovers and reverse, air sign. Ayan, self-love lang daw. Oh, talagang ayaw na. Self-love lang. Ayaw na mag-entertain ng mga panibago, no? Kasi naman po ito sa inyo, ha? Well, hindi natin masisisi. Siyempre, sa dami ng pinagdaanan, Hala, puro air sign talaga. Gemini, Libra, and Aquarius, ha? Pangatlong air sign na, the Magician. O, ikaw po, nasa iyo, willpower. Tama, totoo naman. Kung gusto mo pong mabago, no? Kung ano man yung situation ng love life mo ngayon, nasa sayo po talaga. Kasi you choose na talagang maging single, ayaw mo na. Kaya lang, may dumarating. Kaso ayaw mo namang entertainin. Ngayon, kung gusto mo pong mabago yan, ikaw po talaga ang gagawa ng aksyon. Oo nga naman. Siyempre po, patutuloyin mo ang person na yan. And then, meron tayong Four of Wands, fire sign. Ayan. Aries, Leo, and Sagittarius, ha? Ayan. Sabi rito naman, if ever po, nabigyan niyo ng pagkakataon kung sino man itong bumabalik or bagong pag-ibig na ito, happiness, ayan, posibleng kasal, ayan. Pwede rin pong pagsasama ninyong dalawa, ha? Oh, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko papaano kung ito na, yung taong talagang, alam niyo yun, nilaan ni Lord para sa iyo. Bigyan po ng chance ha. Dito sa situational reading natin, bigyan niyo po ang chance ang taong ito kung meron kayong nararamdaman. Okay po, hindi po masama umibig ulit. Yun nga lang kasi siguro takot nang masaktan, ayaw na pong maulit So ayan, pero sana bigyan niyo ng chance ha para 'di ba? Maramdaman niyo naman yung tunay na kaligayahan. Hoy. Oh, love is lovelier ha. The second time around, the third time around, o pang ilang round man yan. Okay po. And then, meron tayong Five of Swords. Ito para sa iba naman ha. Air sign na naman. Ayan. Sabi rito, meron sa inyo na talaga nag-iisip na yung dapat maipanalo ko to. Ayan. Kung ano man tong laban na hinaharap nyo ngayon. Ayan. Nasa isip nyo raw po na dapat kayo ang magwagi sa laban na yan. At gagawin nyo ang lahat ha. Ayan, gagawin nyo ang lahat para mapanalo nyo ang laban na yan. Kung ano man po yung laban na hinahamon kayo ngayon sa buhay ha. Maaari ito ay sa financial, maaari sa pag-ibig din. So ayan, kumbaga mas malakas na yung loob ngayon ha. Kasi ipaglalaban na kung ano yung talagang nararapat at gusto. Ayan, and then meron din tayong Knight of Cups. Ito, water sign na. Cancer, Scorpio, and Pisces. Ang iba sa inyo, mahanap na ang inyong Knight and Shining Armor. Ayan. At yung iba din, susundin ang puso. Oh, kontra naman doon sa situation ng reading na talagang ayaw nang sumubok. Oh, 'di ba? So, ang iba naman sa inyo, susundin ang puso. Oh, 'di ba? Iba-iba talaga Ganda ha. No, ayan ha, iba-iba po ang maaaring maging kapalaran ha. Okay, and then meron tayong Seven of Swords, air sign na naman. So meron tayong air, fire, and water. Ayan. Seven of Swords. Oh, yung iba po sa inyo makakaranas ng dishonesty. Ayan. Kung sino man yung mga taong yan ha. Meron ding gumagawa ng mga
ang tawag dito, strategic action, pangloloko, ganun po ha. Na hindi naman siya angkop. Kumbaga yung ginagawa niya lang strategize para makakuha na kung ano man yung meron ka ha. Okay po, maaaring siguro syempre pinapaibig ka ng husto, ganyan ha. Ingat-ingat po sa mga taong inyong makikilala rin. Binabalaan tayo ng barahan. So, hindi naman lahat din kasi tunay. Okay po. And then, meron tayong the hangman. So, this is a water sign. So, yung iba naman sa inyo, letting go na. Talagang hinayaan na lang. Ayaw na, no? Kumbaga, meron ng new perspective sa buhay. Ayaw na talaga. Yan po, ingat-ingat sa mga taong dumarating sa buhay ninyo, ha? Maaaring nagpapakita ng kabaitan, pero hindi naman po, ha? Meron naman tunay. So, kilatisin pong mabuti, ha? Kailangan po nyo kilalaning mabuti kung sino itong mga taong ito. Okay. Tignan pa nga natin. So, meron tayong water, air, and fire. Wala pa si earth. Tignan natin. Baka lumabas pa ang ating earth sign. Ayun. Ala, talagang ano ito. Ito air sign na naman. Three of Swords. Heartbreak. Suffering. Emotional pain. Ala. So, baka maaaring merong makipag-break sa inyo. Ayan po ha. Magsabi ng hindi na kayo mahal. Ganito, ganun. Yun na masakit nawawala ang pagmamahal. Masakit po yun. Lalo na pag sinabi sa iyo ng harapan. Nawawala lang naman ang pagmamahal pag merong umi-eksena ng bruha eh. Tama po ba ako? Correct me if I'm wrong po ha. Nawawala ang pagmamahal kapag kami umi-eksena ng bruha po. Di po ba? Pag may umi-eksena na, alam niyo na po yun. Ayan na, ito na ang earth sign, the devil. Ayan po ha. Sabi rito, sobrang attachment. And toxicity ng relationship. Kapag po toxic na, minsan kailangan na rin bitawan eh. Merong nawawala ng pagmamahal, meron naman nagiging toxic na ang relasyon. Ayan ha. So, ganun. Kailangan na pong bitawan na. Hindi naman natin kailangan ipilit yung sarili natin sa isang tao. Di po ba? And then, meron tayong the tower, which is a fire sign. Ayan. Revelation. Ayan. Pwede rin pong awakening or paggising. Tama. Revelation, maaari may malalaman na katotohanan and awakening, paggising sa mga sitwasyon. Siguro para ka nang binuhusan ng malamig na tubig, no? Na tama na. Ang ganda na lang. Okay? And ito na yung lating last sa deck of cards. Meron tayong Six of Wands in reverse, fire sign. Egotism. Baka mamaya may kadiling kayo na sobrang taas ng ego, ha? Naku, kailangan na pagbitawan yung mga ganyang tao kasi pag mga ganyan, kahit anong ipaliwanag nyo dyan, hindi kayo pakikinggan. Sobrang taas ng ego. Sarili niya lang po ang kanyang pinapaniwalaan, ha? Okay po. So, siguro pag mga ganong klase ng tao, bitawan na natin. Hindi na po pinagtatagal sa buhay yan, ha? Yung mga ganyan klase ng tao. Tignan natin sa oracle card. Tingnan natin sa oracle card. Ayan. Hindi natin kasi masisisi din, ang mga taong nakaranas ng paulit-ulit na pain. Kahit na ano pang sabihin natin, uy, magmahal ka naman agad, mag-boyfriend ka na, may gusto sa'yo. Wala wala pong tatalab. Kasi lagi nasa isip at puso pa rin yan, ayoko nang masaktan. Di po ba? Correct me if I'm wrong, ha? Ayan. Tignan pa nga natin. Tignan natin kung ano pa po ang ibibigay ng oracle card. Ito nga. Humiwalay relax energy. Yes. Oras na at panahon na ng pagre-relax.
weekend na, para sa karamihan. Ayan. Mag-relax po ha. Mag-re-energize. Kung kayo man may pinaplano ngayong weekend, ayan, gawin ninyo para ano tawag to? Ma-charge kayo ulit para pagpasok ng Lunes, ayun. Maayos ang pakiramdam natin. Oh, 'di ba? Ayan lang daw po ha. Yan ang pinakamaganda, no? Mag-relax tayo kung mga panahon na ito. Ayan. Ibigay mo po sa amin ang mga mensahe mo. Ayan, oracle card. Kuha naman tayo sa ilalim. Medyo malagkit kasi siya. Uy, ang ganda nito. O growth. O paglago. Ang iba naman sa inyo, ayan, aasikasuhin na lang ang paglago. Whether it's financial, ayan, or paglago ng inyong mga business. Pwede rin paglago ng inyong kaisipan. Ayan, kung may mga nais kayong bagong matutunan. Okay, growth. Maganda po ha. Nag-focus sa ibang bagay. Kesa sa love life, kesa sa isang tao. Bumitaw na sa isang tao at nag-focus sa ibang bagay. Diba? Ngayon kuha tayo sa ibabaw. And then, meron tayo ditong personal alchemy. Meron pa rin dito sa inyo na may mga personal pa rin na, kumbaga na nasa sa loobin na hindi pa na i-release. Ayan. Baka meron pa kayong galit, may sama ng loob, ganyan, So, siguro, minsan yan yung mga nakakapagpabigat sa atin sa buhay din natin, Lalo na kung may mga personal pa kayong galit, sama ng loob sa isang tao. Siguro mas mabuti po na i-release na yan, patawarin na, matutong magpatawad. Sabi nga, forgiveness is the key, pagpapatawad talaga. Yung yung mga personal baggage na nandiyan pa sa inyo, hindi nyo makalimutan. Sabi nga, maaring nakalimutan nyo na yung nararamdaman ninyong pagmamahal sa isang tao, pero yung galit, yung sama ng loob, nandiyan pa rin. Di ba? Bitawan na po ha, para maka-move forward na tayo. Move forward na tayo sa ating buhay. Di ba? Para mas maraming blessing ang makapasok kapag ka po binitawan nyo na yan. Isa pa. Tingnan pa nga natin. Isa na lang po. Bigyan niyo naman kami. Isa na lang po. Ayan. Muli po ha. Salamat sa mga nagpa-reading. Umabot yata ako ngayon ng 7 na reading kasi mula pa kaninang maagang-maaga. Ayan. Salamat po sa inyo ha. Maraming salamat. Oops. Gusto ko tong kunin po. Pinakadulo. Prosperity, see, tingnan nyo ha, prosperity is coming. Kasasabi ko lang, in abundance, is coming sa mga taong marunong magpatawad. Kita nyo yan ha. Talagang mas marami pong blessing pag matuto tayong magpatawad. Magpatawad, sige, pero wag mo kakalimutan kung ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo ha. Kasi baka mamaya mag-attempt pa yan na bumalik sa'yo, tapos diba, makalimutan mo yung mga pinagagagawa. Ito na ang ating yes and no card. Ayun na, magtanong na kayo. Ito na, tumalon, biglaan. Ayan ha. Pwedeng pag-ibig, ayan. Pwedeng financial, pwedeng pangyayari. Kung ano man po ha. Ito titignan na natin ang inyong katanungan. Kung ano kasagutan. Sa ngayon po ay hindi pa. Ayan, no ang sagot. And merong iba sa inyo rito na feeling nakatrap pa sa maaring sa mga nakaraan nga connected dun sa situational reading na maaring feeling na nakatrap dun sa mga nakaraan kaya po hindi pa magawang umibig pa ulit sa ngayon kumbaga naka-restrict pa siya, ayan, ayaw niya talaga, feeling niya mabibiktima pa siya. Ayan po ha. So, ayun po. Nasa sa inyo talaga yung pag-action Kung talagang gusto nyo kumawala sa ganitong pakiramdam at gusto nyo na rin ng magmahal pa ulit. Ayan ha. Nasa sa inyo po yan. And sa lahat po na may gustong umorder ng ating mga bracelet. Ayan. Ito po ang ating Tiger Eye.
Ito po ang ating Black Rose Tourmaline. At ito po ang ating para sa pag-ibig, ito Rose Quartz. Para sa pag-ibig din Aventurine. Para sa pag-ibig din ang ating Carnelian. Ang ating mga Jade. Ito po ang ating mga Citrine. Ayan, for financial stability, good luck and good health. Ang ating Amethyst. Ito po ang mga Black Tourmaline. At ito po ang mga tawag dito, Rainbow Jade. At ito po ang combination. Ayan, Black Tourmaline and Tiger Eye po. Ayan, message nyo po ako. I-click nyo lang yung link. Ako pong makakausap ninyo ngayon. And next week, pwede naman tayo magpabook ng private trading. Kaso na-move ang aking tawag dito. Off na naman. Siyempre, alam niyo naman yung off namin paikot-ikot. Friday na po, ha. Pwede po kayo magpabook sa akin ng Friday. Ayan. Mula umaga hanggang gabi yan. Pwede po sa Biyernes. Sa susunod na Friday po, ha. Ayan. Thank you so much po. Ayan. And happy birthday sa akin. Ayan. Maraming salamat po sa maagang nakaalala kanina, sa mga madam ko dyan. Thank you so much mga madam, ha. Mga nakaalala. Salamat din sa mga nagpaabot at ng mga regalo ninyo sa akin. Thank you so much po, ha. Have a blessed evening po. March 1 na siguro pag na-upload ko to. Ayan, saktong alas 12. And try nating mag-live po ngayon, ha. Total nakatulog naman tayo. Ayan, sana supportahan ninyo ang ating live. Pwede kayong magtanong, yes and no card po. Ayan, thank you so much. At kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating nire-release po, ha. And kung kayo nga sa situational reading na takot ng magmahal, pwede naman natin buksan ang puso natin, ha. Kaya nga lang po, itong susunod na pagkakataon na ito, kailangan alamin natin intensyon ng bawat tao po na darating sa buhay natin. Bye-bye po sa lahat!